a U.S. submarine launched more than 24 Tomahawk. The lead B-2 dropped 2 GBU-57. Habang nakaantabay ang halos buong mundo sa patuloy na bombahan ng Israel kontra Iran, abay tinutuon na nga talaga ni US President Donald Trump ang kanyang banta na wawasakin ng nuclear facilities ng Iran dahil noong Sabado ng gabi ay binomba na ng Amerika ang mga nuclear facilities ng Iran gamit ang 7 stealth bombers, 4 na fighter jets at nuclear-powered submarine nito. Alamin ang buong detalye mamaya. At Israel muli na namang tinamaan ng 10 ballistic missiles ng Iran na kargado pa rin umano ng cluster warhead dahilan upang masira ang kabahayan ng mga sibilyan. Pero may ganti naman dyan ng Israel kung saan winasak nito ang 5 fighter jets ng Iran pati na mga imbakan ng ballistic missiles ng Iran. Sa update sa lalong lumalalang bombahan ng Iran kontra Israel, sa parehong araw kahapon ay nagpalitan ng mga bomba ang Iran at Israel. Pero bago magsimula ang mga bombahan na yan, ay naunang itinuloy ni US President Donald Trump ang plano nitong wasakin ang mga nuclear facilities ng Iran. Base sa report, 7 mga B-2 stealth bombers ng Amerika ang lumipad mula sa Missouri patungo sa Iran, kasama ang 3 refueling aircraft at 4 na mga fighter jets bilang escort. Ang 3 nuclear site ng Iran na Fordo, Natanz at Isfahan ay sunod-sunod umanong binomba ng 7 B-2 bombers ng Amerika habang ang 4 na mga fighter jets ay winasak ang mga surface infrastructure. Ilang beses nang binomba ng Israel ang nasabing mga site pero naniniwala ang Amerika na mayroon namanong matibay na underground facilities ang Iran sa mga site na ito. Kaya't upang masigurong mawasak ang mga sites, ang American bombers ay gumamit ng GBU-57 na may MOP o Massive Ordnance Penetrator o sa madaling salita ay isang malaking bunker buster na may bigat na 30,000 lbs. Amerika lang ang merong ganitong bomba at tanging mga B-2 lang ang may kakayahang magdala ng mga bombang ito. Mula sa himpapawid na may taas na nasa 12 kilometers ay pinakawala ng B-2 bombers ang GBU-57. Dahil sa taas ay magkakaroon ito ng puwersa at bubulusok ito ng mabilis habang kinokontrol naman via satellite guidance. Pagtama nito sa lupa ay babaon ito ng nasa 60 feet hanggang 200 feet bago sumabog ang nasa 2,400 kilos na explosive. Sinabi ng isang US officials na ang mga B-2 bombers ay nagpakawala umano ng kabuoang 14 na GBU-57 sa 3 nasabing nuclear sites na kaagad namang sinundan ng 30 Tomahawk cross missiles mula naman sa nuclear submarine ng Amerika na nakaposisyon malapit sa Iran sa ilalim ng US Central Command. Ang operasyon na ito ng Amerika ay tinatawag nilang Operation Midnight Hammer. At matapos ang nasabing precision strike ng mga bombers, mag-aalas 8 ng gabi sa Amerika noong Sabado, ay kaagad na nag-post si US President Donald Trump na matagumpay umano ang pagwasak sa 3 nuclear site ng Iran. Kasunod ang isang banta ni Trump na anumang atake sa Amerika mula sa Iran ay makakaranas umano ang Iran ng higit na puwersa. At kinabukasan ay formal na itong inanunsyo ni US President Donald Trump. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Habang nagpasalamat naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay Trump. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do.
peace through strength. First comes strength, then comes peace. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. God bless America. God bless Israel. Maraming bansa ang nagulat nang tutuhanin ni Trump ang mga binitawan nitong salita kamakailan lamang. Kaagad namang kinundina ng Foreign Minister ng Iran ang nasabing atake ng Amerika sa mga nuclear site nito, kaya't ang Iran ay may karapatan umanong tumugon. Sinabi ni Abbas Araghchi na ito ay isang mapangahas, malubha at hindi pa nagagawang paglabag sa mga pangunahing prinsipyo ng Charter ng United Nations at international na batas. Ayon naman sa isang Iranian expert, abay entrance at exit lamang daw umano ang tinamaan ng Amerika at wala umanong major damage sa kanilang 4 known nuclear sites. Grabe, 14 na GBU-57 at 30 Tomahawk tapos walang damage? Ayon naman sa isang opisyal ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ay hintayin umano ang kanilang ganti at tiyak na pagsisisihan umano ito ng Amerika. Dagdag pa nito, anumang hakbang laban kay Khamenei ay magsasara umano ang daan sa anumang kasunduan o negosasyon at hahantong sa isang walang limitasyong tugon, sinabi ng isang senior official ng Iran sa Reuters. May ilang mga bansa ang kumundina sa atake ng Amerika sa Iran dahil labag daw umano ito sa batas, habang ang mga samahan naman sa bansa abay hindi rin nagpahuli dahil nagprotesta sa Quezon City. Ang Akbayan, Makabayan at Alliance of Concerned Teachers ay nakisali na rin. Kabilang sa mga ito ang ilang representative na humaharang o kumo-question noon sa mga budget ng militar ng Pilipinas kaya't hindi makabili-bili ng mga bagong assets dahil sa pag-ipit sa mga budget. Terrorist! US imperialist! Imperialismo! Ibagsak! Ngayong pumasok na ang Amerika sa labanan ay lalong kaabang-abang dahil naglabas ang Iran ng mga pagbabanta sa Amerika at Israel. Nagaganti umano sila. Nag-flex din ang Iran ng kanilang mga naglalakihan na mga missiles tulad ng Fatah 110, Kuram Shampur at Joe Smasher na kaya umanong abutin ang mga military base ng Amerika. Ito ang ilang bahagi ng press release ng Amerika kaugnay sa kanilang Operation Midnight Hammer. The main strike package comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. Once over land, the B-2s linked up with escort and support aircraft in a complex. The lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo. The remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. A U.S. submarine in the Central Command area of responsibility launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles against key surface infrastructure targets at Esfahan, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Esfahan to ensure we retain the element of surprise throughout the operation. Samantala, matapos ang atake ng Amerika, abay kaagad namang gumanti ang Iran, hindi sa Amerika kundi sa Israel, kung saan nagpakawala umano ito ng 30 missiles sa Israel. To the action naman ang mga air defense system ng Israel, ngunit sa huli, base sa report ng IDF, 10 sa 30 missiles ng Iran ang nakalusot at tulad ng dati, abay mga residential areas pa rin ang mga tinamaan ng Iran. Kita ang pinsalang natamo ng mga kabahayan dahil sa mga missiles ng Iran na mayroon pa rin umanong mga kargang cluster warhead. Pahayag naman ng IDF ay nakaranas umano ng malfunction ang ilan sa kanilang mga air defense system. Kaya't upang makaganti sa mga pagsira na yan ng Iran, sa araw ding yun kahapon ay kaagad ding naglunsad ng operasyon ng Israel Air Force kung saan tinarget nito ang isa umanong imbaka ng mga missiles ng Iran sa probinsya ng Yas sa Iran. Malaking pagsabog at makapal na usok, kitang-kita.
Sunod namang binomba ng Israel Air Force ay ang 5 fighter jets ng Iran, 3 F-14 fighter jets at 2 F-5 fighter jets.